proceedings ng House Committee on Justice. So nandito po kaming dalawa, ni Congressman Chua, bilang bahagi po ng committee ito. Si Kong Joel po ay Vice Chairperson ng House Committee on Justice. Siya din po yung Chair ng House Committee on Good Government. Ako po yung Chair ng House Committee on Public Accounts. So handa po ang buong komite na dinggin po yung pong dalawang tanong. Sufficiency in form and sufficiency in substance. Yung pong dalawang impeachment complaints na ifinailaban po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. So magsisimula po yung pagdinig sa darating pang Lunes alas 10 ng umaga. So antabayanan po namin yung pong paglalahad ng mga complainants ng lahat ng kanila pong magiging batayan dito po sa pagsasampa ng kaso laban kay Pangulong Marcos. So yun po yung una. Pangalawa, patungkol po doon sa Supreme Court decision relating to the impeachment of Vice President Sara Duterte. Katulad po ng binabanggit ng amin pong Speaker Faustino Bojiti III, ginagalang po namin ang desisyon ng Korte Suprema sa usapin po na ito. Pero linilinaw din po namin na pagdating po ng February 6, handa po ang Kongreso na tanggapin at dinggin ang lahat po ng mga bagong mga complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Mahalaga din po nga maglinaw tayo doon sa ilang bahagi ng desisyon po ng Korte Suprema. Matas po yung Korte Suprema doon po sa restrictive due process requirements po nila sa original decision po nila kung saan re-require po nila noon na bigyan ng pagkakataon ang mga respondent, impeachable officers na sumagot at magkaroon po ng kopya ng mga ebidensya. Wala na po ito ngayon sa resolution po ng motion for reconsideration. Ang requirement na lang po ng Korte Suprema ay una, lahat po ng mga House members na sasali sa isang impeachment complaint under the express route ay dapat may kopya ng draft impeachment complaint at lahat po ng mga kalakip ebidensya. Pangalawa, kailangan po lahat ng mga miyembro na kasama doon sa plenary deliberations, nito pong impeachment complaint po na ito undertaken through the express route, ay dapat may kopya rin po ng mga articles of impeachment at yung pong kanila pong kalakip pong mga ebidensya. So, ayan na po yung tinulo nito pong paglilinaw po ng Korte Suprema sa ilalim po ng motion for reconsideration po. Pero iginigit po ng Kongreso ang meron pong exclusive power sa impeachment initiation